Walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 166, pagpapalitan ng alipin. Walang ideya si Lin Feng kung ano ang nangyari pagkatapos niyang lisanin ang restaurant. Kahit na mayroon siyang kaunting sixth sense, hindi niya naramdaman na sinusundan siya ng isang cultivator ng Zuan Chi layer. Hindi na malaya ni Lin Feng na sinusundan din siya ni Meng Qing sa buong panahon. Sinusundan siya nito mula noong umalis siya sa Celestial Academy. Ni minsan ay hindi siya umalis sa tabi niya. Isinuot muli ni Lin Feng ang kanyang silver mask na nagbigay sa kanya ng marilag at malamig na anyo. Hindi lang siya ang taong iyon ang nangyari. Ganoon din kay Badaw, na nasa kanyang tabi, na gayon ay nakasuot ng tansong mastara. Si Badaw ay mukhang mabangis, lalo na kapag nakasuot ng tansong mastara. Badaw, maliban sa mga auction at labanan hanggang kamatayan, mayroon pa bang ibang mga lugar kung saan napupunta ang mga cultivation alipin ng Prisoner Arena? Tanong ni Lin Feng habang naglalakad sa kalsada. Oo, ungol ni Badaw nang walang pag-aalinlangan. Agad siyang tumanggo at sinabing, hindi na kailangang pag-usapan ang mga iyon na namatay na sa arena. Ang mga masunurin ay pinahihintulutan na manatili sa loob ng kanilang mga kulungan upang ibenta. Ang mga hindi ibinebenta sa isang auction ay ipapadala sa black market. Marami sa kanila ang ibinebenta sa black market sa mga taong nangangailangan ng cultivation alipin. Tumingin si Lin Feng kay Badaw. Ito ay malinaw na siya ay napakamatigas ang ulo at halos hindi masunurin. Saan tayo makakabili ng mga alipin? Tanong ni Lin Feng. Hindi ko alam. Sagot ni Badaw habang umiiling. Pagkatapos ay dinagdag niya. Hindi pa ako naging saksi sa mga alipin na binibili noon. Basta pamilyar ako sa nangyari sa akin. Si Lin Feng ay mukhang nag-iisip. Pagkatapos, si Yizu, na nakatayo sa gilid niya, ay nagsabi. May palitan ng alipin kung saan maaari kang bumili ng mga alipin, kilala ito sa distritong ito. Ang mga mayayaman at marangal na magsasaka ay pumupunta sa palitan ng alipin kapag kailangan nila ng mga alipin. Maaari silang makipagpalitan ng mga dalisay na bato o iba pang mga bagay at tumanggap ng mga alipin. Palitan. Nagulat si Lin Feng. Nakapagtataka, may mga lugar na tinatawag na palitan ng alipin. Yizu, dalhin mo ako sa palitan ng alipin. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Nagulat si Yizu. Tumingin siya kay Lin Feng at agad na tumanggo. Sige. Agad naman silang nagsimulang maglakad. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa palitan ng alipin. Nakikita na ni Lin Feng ang pagpapalitan ng alipin mula sa malayo, dahil ang mga kalsada ng lungsod ay malawak at malawak. Nang makita niya ang palitan ng alipin, lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Sa magkabilang gilid ng kalsada, may napakaraming kulungan na may mga alipin sa loob. Ang kanilang makapangyarihang mga amo ay nakaupo roon na mukhang walang malasakit, naghihintay sa mga tao na dumating at bumili ng kanilang mga alipin. Sa lugar na iyon, ang mga alipin ay parang mga hayop. Walang makatao tungkol sa pagpapalitan ng alipin. Ang mga aliping ito ay mga bilanggo ng digmaan, mga bilanggo na hinatulan ng kamatayan, o mga taong nakasakit sa isang maimpluwensyang angkan. Halimbawa, ang mga nakaligtas sa masaker ng Yunhai sect ay ginawang alipin ni Duan Tianlang. Ang mga nakaligtas na ito ay pinahiya at pinagmalupitan hanggang sa naisin nilang mamatay sila. Marami sa kanila ang gumawa. Bukod dito, ang exchange marketplace ay napaka-busy. Ang mga tao ay walang tigil na naglalakad sa gitnang kalsada at bumibili ng mga alipin. Mayroong ilang napakalakas na alipin at sila ay kabilang sa mga marangal na pamilya na bumili sa kanila. Si Lin Feng at ang dalawang iba pa ay pumasok sa palitan ng alipin. Sinulyapan nila ang lahat ng kulungan sa magkabilang gilid. Mayroong lahat ng uri ng mga alipin, mga payat pati na rin ang mga matipuno. Mayroon ding lubhang kaakit-akit na mga aliping lalaki at babae. Ang mga maharlika ng lungsod na mahilig sa mga kagandahan ay maaaring bumili ng mga ito upang tamasahin ng iba't ibang kasiyahan. Master Feng, ang lugar na ito ay para sa mga alipin na higit sa lahat ay nasa Chi layer. Ang mga alipin ng Ling Chi layer ay napakamahal. Ang malalaking angkan ng Imperial City ang may monopolyo sa kanila. Huwag mo na silang tignan. Sa sandaling iyon, ipinaliwanag ni Yizu ang mga bagay na ito kay Lin Feng. Hindi niya alam kung bakit gustong pumunta ni Lin Feng sa lugar na iyon. Gayunpaman, kung si Lin Feng ay bibili ng mga alipin, kung gayon walang silbi na tumingin sa mga alipin ng Chi layer. Sige, puntahan natin ang mga alipin ng Ling Chi layer. Sagot ni Lin Feng. Nagsimula siyang maglakad muli, ngunit hindi siya comfortable, at talagang hindi siya mapakali sa nakikita niya ang mga eksena sa paligid niya. Ang bawat alipin ay nakatingin sa kanilang grupo. Maliwanag na ang mga aliping ito ay minamaltrato, at ang Panginoon ay mukhang talagang kasuklam-suklam. Ito ang karumihan ng mundo. Ilang sandali pa, dumating sila sa gitna ng palitan ng alipin. Hindi ito mukhang sa labas ng lugar sa lahat. Habang ang natitirang bahagi ng palitan ay parang palengke, ang lugar dito ay isang maliit na sinaunang kastilyo. Guro, ito ang pinakamalaking lugar para makipagpalitan ng mga alipin. 80% sa kanila ay mga alipin ng Ling Chi layer. Ibinulong ni Yizu ang mga salitang ito sa tainga ni Lin Feng. Sa labas ng sinaunang kastilyo, isang silweta ang matinding nakatitig kay Lin Feng at sa iba pa. Nang marinig ng isang mangangalakal ng alipin si Yizu, na tinawag si Lin Feng na Master Feng, mabilis siyang sumabad. Guro, pumunta ka ba dito para bumili ng mga alipin? Tinitiyak ko sa iyo na makakahanap ka ng napakataas na kalidad ng mga alipin dito. Ipakita mo sa akin. Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Ang kanyang mga mata sa ilalim ng kanyang pilak na maskara ay walang takot. Kung gusto mo, Master, sundan mo ako. Sabi ng mangangalakal na alipin na sobrang galang habang nakangiti.
Si Linfang at ang dalawang iba pa ay pumasok sa gusali, na mukhang isang maliit na kuta. Malaki ang loob. Kalahati lamang ng mga kulungan ang nakalak habang ang iba ay naiwang bukas. Ang loob ay puno ng mga alipin. Nakaupo silang lahat sa sahig na mukhang matamlay. Nang makita nilang pumasok si Linfang, isang nakamamatay na chi ang nagsimulang sumalakay sa buong kapaligiran. Master, maaari kang pumili ng isa rito. Ang bilang ng mga tanikala na mayroon sila sa kanilang katawan ay kumakatawan sa kanilang lakas. Kung mayroon silang isang kadena, nangangahulugan ito na nakalusot sila sa unang layer ng Lingchi, o kung mayroon silang 5 kadena, nangangahulugan ito na nasira na nila ang ikalimang layer ng Lingchi, sabi ng mga ngalakal ng alipin kay Linfang. Maaaring tingnan ni Linfang ang mga alipin at matukoy ang kanilang lakas depende sa bilang ng mga tanikala sa kanilang katawan nang hindi sila kailangang gumalaw. Mayroong 200 alipin ng Lingchi layer dito. Ang pinakamalakas ay nasa ika-6 na layer ng Lingchi. Ang kanilang mga amo ay dapat mula sa mga maimpluwensyang angkan. Isip ni Linfang habang halos sumulyap siya sa mga alipin. Mayroong humigit kumulang 200 alipin, at lahat sila ay nakalusot sa layer ng Lingchi. At saka, lahat sila ay medyo bata pa. Kung lahat sila ay nasa labas ng pagkaalipin, tiyak na sila ay isang maimpluwensyang kapangyarihan. Maaari pa nga silang bumuo ng isang maliit na sekta. Master, huwag kang mag-alala. Lahat sila ay nanggaling sa prisoner arena. Sa kanila, ang ilan ay mga disipulo ng Yunhai sect na winasak ni Duan Tianlang. Marami sa kanila dati ay elite disciples o kahit core disciples. Wala talagang pagkakataon para ma-disappoint ka. Ang mga ngalakal ng alipin ay maingat na nagsasalita. Si Linfang ay labis na namangha. Mga disipulo ng Yunhai sect. Sa wakas ay natagpuan na niya ang ilan sa kanila. Noong nakaraang pagkakataon, narinig ni Linfang na maraming tao ng Yunhai sect ang napunta sa prisoner arena. Inaasahan niyang mahanap ang ilan sa mga dating disipulo ng Yunhai sect, kaya naman napunta siya sa lugar na ito. Plano kong manghuli ng napakalakas na mabangis na hayop sa kagubatan, at para dyan, kailangan ko ng mga alipin na magbukas ng daan. Parang napunta ako sa perpektong lugar. Nakangiti si Linfang. Lahat ng mga aliping ito ay tumingin sa kanya ng malamig na tingin. Nais niyang buksan nila ang daan para sa isang malakas na mabangis na hayop. Ito ay nangangahulugan na silang lahat ay isasakripisyo. Anong bastos? Hehe. Master, dumating ka talaga sa tamang sandali. Sabi ng aliping mangangalakal habang nakangiti. Sa kanyang puso, ang mangangalakal ng alipin ay minumura si Linfang. Hindi niya alam kung saang maharlikang angkan siya nagmula, ngunit siya ay sapat na hanggang upang sabihin sa mga alipin ang kanyang mga plano para sa kanya. Ano ang presyo para sa mga alipin dito? Tanong ni Linfang. Ang mga alipin ng unang layer ng Lingchi ay 10 purity stone na may katamtamang kalidad, ang sa pangalawang layer ng Lingchi ay 30, ang nasa ikatlong layer ng Lingchi ay 80, ang nasa ika-4 na layer ng Lingchi ay 200, ang sa ang ikalimang layer ng Lingchi ay 500, at ang mga nasa ika-6 na layer ng Lingchi ay 1,000. Bahagyang tumanggo si Linfang. Tiningnan niya ang lahat ng alipin at sinabi, ang mga dating disipulo ng Yunhai sect ay maaring magsilbi sa aking layunin. Sino ang sasama sa akin? Nang marinig siya ng mga ngalakal ng alipin, muli niya itong isinumpa. Anong tanga? Maging ang mga alipin ay nakatingin kay Linfang na walang pakialam. Walang solusyon. Sino ang handang sumama sa kanya? Hindi nakasulat sa alinman sa kanilang mga mukha na sila ay dating mga disipulo ng Yunhai sect. Kung ayaw nilang umalis, hindi na nila kailangan. Kung hindi nila sinabi na kabilang sila sa Yunhai sect, sinong makakaalam? Maging sina Badao at Yizu ay hindi naiintindihan ang mga kilos ni Linfang. Ngunit si Linfang ay mukhang kalmado at walang malasakit gaya ng dati. Naglabas siya ng singsing at nilagay sa daliri niya. Si Linfang ay naglabas ng isang singsing na mukhang ordinaryo, ngunit nang makita ito ng mga alipin, sila ay natulala. Ang singsing na iyon ay mukhang ordinaryo, ngunit sa mga aliping ito, marami sa kanila ang nakakita na nito. Ito ay pag-aari ng patriarch ng Yunhai sect, Nangang Li. Ilang beses na nila itong nakita sa daliri niya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 167, Inspirasyon. Bawat isa at bawat alagad ng Yunhai sect ay tumayo at tinitigan si Linfang, o mas tiyak, sa kanyang singsing. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, inilagay ni Linfang ang kanyang kamay sa kanyang baywang at sinabi sa mga alipin. Yung gustong sumunod sa akin, tumayo. Ang mga puso ng mga disipulong ito ng Yunhai sect ay tumitibok. Natulala sila. Tumitaw ang mga kislap ng pag-asa sa kanilang mga mata. Iyon ang singsing ng patriarch, maaring si Linfang ay isang disipulo ng Yunhai sect tulad nila. Handa akong sundan ka. Sa sandaling iyon, isang silhouette ang tumayo at naglakad patungo sa gilid ng kanyang selda. Mukhang excited siya. Handa akong sundan ka, gusto rin kitang sundan. Parami ng parami ang mga taong nakatayo at nagpapahayag ng kanilang sarili. Ang buong sitwasyon ay natigilan sa mga ngalakal na lipin. Labis siyang nagulat sa ginawa ng mga aliping ito. Bakit napakaraming tao ang handang sumunod kay Linfang? Sila ay tiyak na magdadala ng kanilang sariling pagkawasak. Hindi kaya nakakatakot ang pamumuhay dito kaya pinili nila ang kamatayan. Si Badao at Yizu ay nagulat din at tumingin kay Linfang na sinusubukang malaman kung ano ang nangyayari. Kakasabi pa lang ni Linfang na naghahanap siya ng mga alipin para linisin ang landas laban sa ilang mabangis na hayop, paano sila magiging handa na sumama sa kanya. Mahigit 30 alipin ang tumayo at nakatayo sa pasukan ng kanilang mga selda. Napabulong hininga, si Linfang na may halong emosyon.
Ang bilang ng mga taong nakaligtas sa araw na iyon ay lubos na mahalaga. Hindi sila napatay sa lugar ngunit ang kanilang buhay ay malayo sa pagiging masaya. Ginawa silang mga alipin at marami sa kanila ang namatay sa prisoner arena. Marami ring mga tao na naibenta sa palitan ng alipin dati. Bitawan mo sila, gusto kong bilhin silang lahat. Sabi ni Lin Fang na walang pakialam. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ng mga mangangalakal ng alipin at bahagya siyang tumango. Hindi man niya naiintindihan ang nangyayari, hindi niya maitatanggi na isang malaking negosyo ang bumibili ng napakaraming alipin ng sabay-sabay. Sigurado ka bang gusto mong palayain ko ang lahat ng aliping ito? Sa sandaling iyon, ang mangangalakal ng alipin ay hindi na nakangiti at hindi na sinusubukang ibenta ang kanyang mga alipin. Siya ay tumingin solemna at kalmado na tila ito ay isang ganap na ibang tao. Tumingin si Lin Fang sa mangangalakal ng alipin sa kakaibang paraan ngunit, kagad pagkatapos, ay gamaan ang loob. Ang mangangalakal ng alipin ay nag-aalala na si Lin Fang ay hindi sapat na malakas at may masamang mangyayari sa kanya kung hindi niya makontrol ang mga alipin. Oo ako, palayain mo sila, sabi ni Lin Fang habang tumatango. Malinaw sa kanya na ang mangangalakal ng alipin ay nag-aalala tungkol sa kanyang hindi sapat na lakas. Na magiging problema kung wala siyang kapangyarihan na kontrolin ang lahat ng mga aliping ito. Ngunit kailangan ba ni Lin Fang na panatilihin silang kontrolado? Dahil nagpumilit ka, pakakawalan ko sila. Sabi ng aliping mangangalakal habang tumatango. Lumipat ang mangangalakal ng alipin sa malaking selda kung saan nasa loob ang karamihan sa mga alipin at binuksan ito. Pagkatapos ay sinabi niya, ang mga gustong sumunod sa kanya, lumabas ng isa-isa. Kung maglakas loob kang gumawa ng isang bagay na kainahinala, mamamatay ka. Nang matapos magsalita ang mangangalakal ng alipin, isang nakamamatay na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan at kumalat sa hangin. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lin Fang. Gaano kalakas? Ang mangangalakal ng alipin ay nakalusot sa ikapitong layer ng Ling Chi. Tila ang taong ito ay isang ganap na naiibang tao mula sa isang sandali bago. Nakayuko ang mga alipin at hindi tumitingin sa mga mata ng sinuman. Isa-isa silang umaalis sa selda para magkasya ang bawat tao sa maliit na pinto. Bumibilis ang tibok ng kanilang mga puso dahil sa excitement. Napakabilis, 32 tao ang nakatayo sa gilid ni Lin Fang. Ilang mga batong dalisay? Mahinahong tanong ni Lin Fang. 8 alipin ng unang layer ng Ling Chi, 9 na alipin ng pangalawang layer ng Ling Chi, 7 alipin ng ikatlong layer ng Ling Chi, 5 sa ika-4 na layer ng Ling Chi, 3 sa ika-5 layer ng Ling Chi at wala sa ika-6 na Ling Chi layer. Iyan ay 3,400 mga batong dalisay na may katamtamang kalidad. Sabi ng mangangalakal ng alipin matapos mabilang ang kabuuan sa kanyang ulo. Bahagyang tumango si Lin Fang. Isang ilaw ang kumislap at sa sandaling iyon, isang makapal na purong chi ang lumitaw. Sa kamay ni Lin Fang ay lumitaw ang isang malaking bilang ng mga purity stone. Maaari siyang mag-imbak ng mga bagay sa isang bulsa ng espasyo. Ang mga tao ay natulala. Nakakagulat na naiimbak ni Lin Fang ang mga bagay sa isang espesyal na bulsa. Tila hindi yun isang madaling bagay para sa isang tao na makamit. Maaari mong bilangin ang mga ito kung gusto mo. Inilagay ni Lin Fang ang lahat ng purity stone sa lupa habang sinasabi ito. Ang mangangalakal ng alipin ay walang pakialam na sumulyap sa lupa at pagkatapos ay agad na sinabi habang nakangiti. Hindi na kailangang magbilang. Maaari ka nang umalis kasama ang iyong mga alipin ngayon. Sige. Sabi ni Lin Fang habang bahagyang tumango. Tumingon siya, tumingin sa mga alipin at sinabi. Sumama ka sa akin. Nang matapos magsalita si Lin Fang, nagsimula siyang maglakad. Ang 32 alipin na iyon ay sumunod sa likuran niya bilang isang grupo. Ang takbo ng lahat ay nakakagulat na magkapareho at ang kanilang pormasayon ay malinaw at maayos na ikinagulat ng lahat na nakakita. Parang hindi naman galing sa palitan ng alipin ng grupong iyon ng mga tao. Ang paraan ng paglipat nila sa pormasayon ay masyadong kakaiba. Mukha silang mga subordinate ni Lin Fang, mahinahong sumusunod sa likod niya. Ang mangangalakal ng alipin ng palengke ng alipin ay tumingin sa likuran ng papaalis na mga alipin at isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Pagkatapos ay sinabi niya, Guro, dahan-dahan kang lumakad. Ang paglalakad sa malaking kalsada kasama ang 32 alipin ay halatang makaakit ng atensyon ng lahat. Paanong hindi makita ng mga tao sa labas ang mga marka ng mga alipin sa kanilang mga mukha? At saka, nasa loob pa sila ng pagpapalitan ng alipin, kung nasa labas sila ay mas makakatawag pa sila ng atensyon ng mga tao. Sa isang mansyon na hindi kalayuan sa Holy Courtyard ng Zuyu, sina Lin Fang, Badao, Yizu at 32 alipin ay naglilinang. Ang lugar na kanilang pinagsasanayan ay isang mabatong lupain. May pavilion sa gitna na may maliit na tulay, umaagos na tubig at kahit maliit na lawa. Ito ang mansyon na kamakailan lang ay binili ni Lin Fang. Gumastos siya ng 500 purity stone na may katamtamang kalidad para bilhin ang mansyon na hindi kapanipaniwalang mahal. Kailangan ni Lin Fang ng lugar para manatili ang mga alipin. Hindi naman sa kanya ang Celestial Academy. Kahit na matamasa niya ang lahat ng benepisyo ng akademya, hindi niya makuha ang atensyon ng lahat sa pamamagitan ng paglalakad kasama ang napakaraming alipin na sumusunod sa kanya. Hindi sana iyon nararapat. Ang bawat alipin mula sa Yonhai Sect ay nakatingin kay Lin Fang. Curious silang malaman kung sino siya. Labis. Silang nababagabag sa hindi nila alam kung sino ang nasa ilalim ni Mascara. Gusto nilang lahat na tanggalin ang maskarang iyon para makita nila ang mukha sa ilalim. Sino kaya ang nakasuot ng singsing ng Patriarch? Kalmadong sumulyap si Lin Fang sa mga tao at sinabi, maraming paghihirap ang inyong pinagdaanan. Habang nagsasalita, nilagay niya ang kamay niya sa maskara niya. Ang puso ng mga tao sa karamihan ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis.
Pagkatapos ay dahan-dahang tinanggal ni Linfang ang kanyang maskara. Boom! Ang pagkakita sa mukha ni Linfang ay lubos na nabigla sa grupo. Kilala ng lahat ang binata na nakasuot ng singsing ng Patriarch. Si Linfang iyon. Iyon ang natatangi, pambihira at walang kwentang Linfang. Noong mga panahon ng Yun High Sect, namumukod tangi si Linfang dahil napatay niya ang mga elite na disipulo. At natalo niya ang nangungunang elite disciple. Wen Ren yan. Para siyang isang mananakop na bayani. Sa life and death arena, pinagsisihan niya ang Patriarch sa kanyang mga ginawa at pinag-isipan ng kanyang mga pagkakamali. Gaano siya kahanga-hanga ng pagsabihan ng patriarka. Si Linfang ay naging mapagkukunan ng pag-asa para sa kinabukasan ng Yun High Sect. Akala ng lahat, sa malaot madali, gagawin muli ni Linfang ang Yun High Sect sa bagong taas at mabawi ang lugar nito sa Zuyu Country. Ngunit ang Yun High Sect, sa halip, ay naging biktima ng isang trahedya. At sa sandaling iyon, muli nilang makikita si Linfang. Ang kanilang mga puso ay tumitibok mula sa pagtingin lamang sa kahanga-hangang disipulo ng Yun High Sect na nakatayo doon na buhay. Ang binata ang tumanggi sa alok ni Duan Tian lang dahil nanatili siyang tapat sa sarili niyang paniniwala. Walang katapusan silang naantig at nagulat sa kanyang mga ginawa. Buhay pa si Linfang. Pinalaya sila ni Linfang mula sa kanilang pagiging alipin at kinuha sila mula sa palitan ng alipin. Hindi na nila kailangang mamuhay muli bilang mga alipin at maaaring mabawi ang kanilang pagkatao. Hindi sila magtitiis ng sakit at kahihiyan sa araw-araw. Hindi na kailangang tumingin sa akin sa ganoong paraan at hindi kailangang masyadong excited din. Huwag kalimutan na ang iyong mga mukha ay may nakaukit na marka ng alipin. Ang iyong mga puso ay puno pa rin ng walang katapusang kahihiyan. Sabi ni Linfang nang makita niyang nasasabik ang mga tao. Mabilis na tinapos ng kalamigan ni Linfang ang nasasabik na damdamin na nagsimula. Ayon, may nakaukit pa silang marka ng isang alipin sa kanilang mukha, kaya't may katayuan pa rin silang alipin. Nakalimutan mo na ba kung paano nawasak ang ating sekta? Paano mo nakalimutan ang mga taong inukit? Ang mga titik na ito sa iyong mga mukha. Malamig na sabi ni Linfang. Napuno ng puot ang karamihan. Kinasusuklaman nila si Duan Tian lang. Siya ang Some-Ire sa Yun High Sect. Sila ay minarkahan bilang mga alipin dahil sa kanya. Ginawa niya silang mga alipin. Dahil mahina ang Yun High Sect, nawasak ito. Wala itong kapangyarihan na ipagtanggol ang sarili. Sa ganang iyo, mahina ka, kaya't may nakaukit na marka ng alipin sa iyong mukha. Ito ang dahilan kung bakit ka napahiya araw-araw. Sabi ni Linfang. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang idinagdag. Kung wala kang sapat na lakas, hindi ka makakawala sa iyong katayuan bilang isang alipin. Mananatili kayong mga alipin, gaya ng dati, at maaari pang angkunin na parang hayop. Ang mga salita ni Linfang ay hindi kaaya-ayang pakinggan ngunit ang bawat pangungusap ay nagpapabilis ng tibok ng kanilang puso. Pero tama si Linfang, kung hindi lalakas ang kanilang lakas, hindi na nila mababago ang kanilang kapalaran. Kung sawa ka na sa pananakot at pagpapahiya, kung gusto mong baguhin ang iyong kapalaran at hindi maging alipin sa buong buhay mo, kung nais mong magdaos ng isang pista para ipagdiwang ang pagtatapos ng iyong mga nakaraang paghihirap at kahihiyan, iisa lang paraan. Sabi ni Linfang, na ang boses ay palakas ng palakas. Habang nakatingin sa lahat ng tao. Pagkatapos ay iniluwa niya ang sumusunod na mga salita. Maging mas malakas. Walang humpay na mas malakas. Ang malalakas lang ang makakapagpabago ng kanilang tadhana. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 168, bawal. Maging mas malakas. Ang lahat ng mga disipulong Yun High Sect na ito ay namumula. Na may galit na kumukulo sa kanilang mga puso. Tama si Linfang. Kung naging malakas ang Yun High Sect, sino ang makakawasak nito? Kung sila ay sapat na malakas, hindi sila magkakaroon ng marka ng isang alipin sa kanilang mga mukha. Ang mga pambihirang malalakas na cultivator ay kayang lipulin ng isang buong sekta at maging ang isang bansa, ito lamang ang magagawa ng mga talagang malalakas na cultivator, maaari nilang yanag ang langit at lupa. Gayunpaman, ang mahina sa mundo ay maaari lamang mabuli hanggang sa maging alipin sila at pretuhin na parang mga hayop. Ito ang naging kapalaran ng mahinang Yun High Sect. Tumingin si Linfang sa karamihan at naramdaman na ang kanyang mga salita ay may gustong epekto. Lahat sila ay nakakuyom ang kanilang mga kamao hanggang sa ang kanilang mga litid ay makikita sa kanilang mga braso. Ang kanilang mga puso ay napuno ng kahihiyan. Ngayon ay alam na talaga nila kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang kahihiyan. Naunawaan nila na, sa mundong ito, ang mahihina ay palaging nasa awa ng malakas. Kung ang kanilang determinasyon at paghahangad ay naging mas malakas, sila ay lalakas din. Biglang lumitaw ang ilang agility technique at martial skills na may kaway ng kamay ni Linfang. Sila ay mula sa templo ng Yun High Sect. Ngayon na siya ay naging patriarka. Kailangan niyang tulungan ang mga disipulo na maging mas malakas kaya kailangan nilang magkaroon ng akses sa mga kasanayang ito. Si Nan Gangling, bago mamatay, ay hinirang ako bilang bagong patriarch ng Yun High Sect. Ang lahat ng martial skills at agility technique na ito ay nasa Zuan level. Maaari kang maghanap ng ilan na magiging angkop para sa iyo. Kapag nakahanap ka na ng isa, pumunta ka lang at sanayin ito ng perpekto. Inilatag ni Linfang ang mga kasanayang ito at mga diskarte sa liksi sa sahig. Lahat tulala. Ang mga kasanayan sa militar at mga diskarte sa liksi ay lubhang kaakit-akit sa sinumang magsasaka. Ang ilan sa mga disipulo ay nagmamadali patungo sa agility techniques at martial skills para pumili, ngunit maraming tao ang nanatili sa kanilang unang posisyon habang nakatitig kay Linfang. Bumalik ka.
Si Lin Fang ay sumulong at nagpakawala ng isang pagsabog ng chi at puwersa sa hangin na ikinagulat ng mga tao na sumugod na at matako na pumiling kanilang sariling kakayahan. Lahat sila ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Lin Fang. Di man it, sabi ko bumalik ka. Tumiit ang mga mag-aaral ni Lin Fang. Siya ay tumingin sa sobrang lamig. Hindi naiintindihan ng grupong ito ng mga disipulo kung bakit nawawalan ng galit si Lin Fang ngunit lahat sila ay bumalik sa iba pang mga disipulo na matigang naghihintay. Patriarch. Sa mga hindi pa gumagalaw kanina, may ilan na biglang nagpasya na yumuko at magbigay ng mukha. Kay Lin Fang. Naunawaan ng mga sumugod at yumuko rin kay Lin Fang at nagsabi. Patriarch. Malamig na tumingin si Lin Fang sa mga tao at walang pakialam na sinabi. Lahat kayo ay binaygo ako. Nang marinig nila siya, ang karamihan ay natigilan. Ayokong marinig kayong lahat na tinatawag akong Patriarch. Gusto ko lang makita kung ilan sa inyo ang nakakakontrol ng puso kapag nahaharap sa kasakiman. Ang isang taong interesado lamang na masiyahan ang kanilang sariling interes at ang kanilang sariling kasakiman ay hindi kailanman makakakuha ng isang malakas na puso. Hindi nila kailanman isasaalang-alang ang iba sa kanilang paligid at gagawa lamang sila upang matugunan ang kanilang sariling mga pagnanasa. Sinasabi ko sa iyo, ang dami niyong tanga. Napakawalang galang na sinabi ni Lin Fang. Hindi ko alam kung dahil sa napakatagal na ninyong alipin ngunit ang ilan sa inyo ay wala ng dangal at integridad. Sa palagay mo ba ay pinakawalan ko kayo para maging sakam na tulungan ang iyong sarili sa mga kasanayan ng hindi nagpapakita ng kaunting paggalang o konsiderasyon? Sa palagay niyo ba gusto kong marinig kang sumigaw ng Patriarch upang masiyahan ang sarili kong ego? Sa tingin mo ba gusto ko ng mga taong tatawagan lang akong Patriarch dahil ako ang may kapangyarihan? Ano ang mangyayari kung magbago ang taong may kapangyarihan? Lahat kayo binaygo ako. Inulit muli ni Lin Fang ang kanyang sarili. Ang mga pisngi ng mga disipulo ng Yunhai sect na nakayuko kay Lin Fang ay parang nasusunog. Sa tingin niyo ba may utang ako sayo? Gumastos ako ng libu-libong purity stone para bilhin ang kalayaan nyo. Sa tingin mo ba ay ginawa ko ito upang patuloy mong isipin ang iyong sariling mga interes? Gayon sa tingin nyo binili ko kayo para makapagpatuloy ka ng walang integridad at karangalan. Sa tingin nyo ba kailangan ko ng mga taong nakakalimutang magpakita ng pasasalamat sa mga nagpapakita sa kanila ng kabaitan? Kung tuturuan ko kayo na alagaan nyo lang ang sarili nyo at kung paano lumakas sa hinaharap, baka may bentahan nyo lang ang mga kasama nyo o maging ako. Kung itinuro ko sa inyo iyon ay hindi ka magiging mas mahusay kaysa sa mga taong ginawa kayong alipin. Tinitigan ni Lin Fang ang mga tao at nagpatuloy. Siyempre, dahil nabubuhay kayo tulad ng mga hayop, maaaring nakalimutan ninyo kung ano ang kumilos bilang isang disenteng tao. Ang sinabi ko ngayon ay para lang ipaalala sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mabuting tao. Kailangan mong tandaan na sa hinaharap ay kailangan mong mag-isip tungkol sa iba at maging hindi makasarili, o maaari kang mamatay sa hinaharap. Tandaan na ayaw kong makarinig ng anumang kalokohan at sapat na ang narinig ko mula sa mga walang kwentang na tao. Ang mga tao sa karamihan ay tumingin kay Lin Fang at bahagyang umiling, napagtanto nila na ang kanilang mga puso ay talagang nagsimulang maging makasarili. Tandaan na huhusgahan kayo sa sarili niyong mga desisyon. Sabi ni Lin Fang. Kaagad pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo habang sinasabing, maaari kang pumili sa alinman sa martial skills at agility technique sa lupa. Hindi ka pinapayagang umalis sa pavilion, gamitin ang oras na iyon upang magnilay at magsanay. Sa loob ng 3 buwan, babalik ako muli. Si Lin Fang ay nagsimulang umalis habang sina Yizu at Badao ay kalmadong sumusunod sa kanyang likuran. Badao, dito ka rin manatili. Sabi ni Lin Fang kay Badao. Isang martial skill ang lumitaw sa kamay ni Lin Fang at ibinigay niya ito kay Badao. Pagkatapos ay sinabi niya sa malambing na tono. Badao, ang martial skill na iyon ay perpekto para sa iyo. Kunin ito, pag-aralan at sanayin ito. Kung sino man sa kanila ang magtangkang tumakas pagkatapos matanggap ang kanilang mga kakayahan, patayin sila. Nang sabihin ni Lin Fang ang salitang patayin isang malakas na layunin ng pagpatay ang maramdaman mula sa kanya. Si Badao at Yizu ay natulala nang tumingin kay Lin Fang. Si Lin Fang ay mukhang walang ekspresyon at nagpatuloy sa paglalakad, nilisan ang mansyon. Inisip lang ni Lin Fang ang kinabukasan ng Yunhai sect sa simula pa lang. Ang mundong ito ay talagang isang makasarili at malulupit na mundo. Ang mga taong ito ay mga dating disipulo ng Yunhai sect. Gumastos siya ng napakaraming purity stones para baguhin ang kanilang kapalaran at binigyan sila ng agility techniques at martial skills sa isang dahilan lamang sa Yunhai sect. Iniligtas sila ni Lin Fang, ngunit kung pipiliin nilang tumakas gamit ang mga kasanayan o patuloy na mamuhay ng makasarili, papatayin sila ni Lin Fang. Kung hindi sila nagpakita ng pasasalamat at walang karangalan ay aalisin niya sila. Kung pinili nilang tumakas at magnakaw sa Yunhai sect kung gayon dapat naisip nila ito. Malalaman sana nila na pinagtaksilan nila ang awa ni Lin Fang at ng Yunhai sect mismo. Kahit na sila ay mga dating disipulo ng Yunhai sect, bakit kailangan ni Lin Fang ng mga taong nag-iisip lamang ng makasarili at walang pakialam sa Yunhai sect o sa kabutihang ipinakita sa kanila ni Lin Fang? Ang mga dating disipulo sa mansyon ay ang bagong henerasyon ng Yunhai sect, hindi sila pababayaan ni Lin Fang, ngunit hindi niya hahayaang masira ang kanyang sekta. Si Badao na naiwan ay pinagmamasdan ng likod ni Lin Fang habang siya ay umalis. Pagkatapos ay sinimulan, niyang tingnan ng martial skill na ibinigay ni Lin Fang sa kanya, ito ay nagpang-inag sa kanya. Tyrant Ical Blade. Isang blade attack ng purong enerhiya, D-level martial skill ng mas mababang kalidad. Ang dalisay na enerhiya ay inilalabas mula sa gumagamit sa anyo ng talon na sumisira sa anumang bagay sa landas nito. Tyrant Ical Blade. D-level martial skill na mas mababang kalidad.
Ibinulong ni Badaw ang mga salitang ito sa kanyang sarili na para bang hindi siya naniniwala. Mukhang perpekto para sa kanya ang martial skill na iyon. Bukod, ito ay isang nakakatakot na pamamaraan ng antas ng di. Muling itinaas ni Badaw ang kanyang ulo at tumingin sa likod ni Linfang. Ang puso ni Linfang ay misteryoso at hindi maarok ngunit isang bagay ang sigurado, siya ay isang napakatalino na tao at siya ay talagang may napakagandang kalikasan. Kumpiyansa niyang ibinigay ang martial skill na iyon kay Badaw. Siya ay may pananampalataya kay Badaw at nagtiwala sa kanya, kahit na sila ay gumugol ng kaunting oras na magkasama. Labis na naantig si Badaw sa tiwala na ipinakita sa kanya ni Linfang. Hindi niya kailanman masusuklian ang kabutihang patuloy na ipinakita sa kanya ni Linfang. Bumalik si Linfang sa Celestial Academy. Dinala muna niya si Hizu sa isang angkop na tirahan at pagkatapos ay agad niyang pinuntahan ang Peach Orchard kung saan maririnig niya ang isang kaaya-ayang melody ng sitar. Sinabi ni Linfang ng 3 buwan sa mga alipin, hindi lang ito para sa kanilang cultivation kundi sa kanya rin. Hindi niya malilimutan ang kanyang sariling paglilinang para sa kanyang pakikipaglaban kay Heimo. Sa sandaling iyon, nalampasan ni Linfang ang ika-5 Lingchi layer at sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Kaya niyang talunin ang mga cultivator ng ika-6 na layer ng Lingchi. Ngunit si Heimo ay nasa tuktok ng ika-6 na layer ng Lingchi. Sa akademya, ang mga kaparehong antas ay hindi man lang makalaban sa kanya. Kahit na maraming cultivator sa ika-7 Chi layer ay hindi nang ahas na lumaban sa kanya. Napakalakas ni Heimo at kayang tumawid sa gap ng kapangyarihan sa pagitan ng mga layer. Si Heimo ay isa sa 10 pinakamalakas na estudyante ng Celestial Academy at kung isa sa alang-alang ang kanyang talento, iyon ay isang karapat-dapat na titulo. At saka, sinong makakapagsabi na hindi rin naging mas malakas si Heimo nitong 3 buwan? Dapat ba siyang manatili sa parehong antas para mahabol ni Linfang? Ang lakas ni Linfang ay hindi sapat. Nagkulang siya sa maraming lugar kumpara kay Heimo. Maaaring talunin ni Heimo ang isang cultivator ng ika-7 Lingchi layer ng may kumpiyansa, ngunit si Linfang ay malapit nang mamatay kapag nakikipaglaban sa isa. Natalo niya ang 2 cultivator ng ika-7 Chi layer, gayunpaman ang isa ay lubhang nasugatan sa kanya at ang isa ay nakipaglaban sa isang tao. Tulad sa restaurant, kung hindi siya tinulungan ni Badaw, ang lalaking naka-gray na robe ay napakahirap talunin. Nang mag-isa. Ito ang dahilan kung bakit pumunta si Linfang sa Peach Orchard upang makahanap ng katahimikan. Sa sandali, natagpuan niya ang katahimikan sa loob ng kanyang puso, agad siyang nagtungo sa cultivation tower. Ang higit na kailangan ni Linfang ay dagdagan ang kanyang cultivation. Sa sandaling iyon, hindi na pumunta si Linfang sa mas matataas na palapag. Agad siyang pumunta sa 4th floor. Sa pamamagitan lamang ng pagtapak sa sahig, naramdaman niya ang malalim at matinding purong chi ng langit at lupa na pabago-bago sa paligid niya. Napakadalisay noon. Nakita ng ilang taong dumaan sa ika-4 na palapag si Linfang na huminto. Mukhang naghahanap siya ng training room sa loob ng cultivation tower. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay kakaiba ang kinikilos niya. Hindi nila naiintindihan kung si Linfang ay isang bagong estudyante ng militar, dahil tila hindi niya naiintindihan kung paano gumagana ang mga bagay. Sa ika-4 na palapag, isang bagay na mahalagang malaman, ang bawat silid ay inilaan ng isang tao at ang silid ay ginagamit lamang nila. Sa madaling salita, ang bawat silid sa ika-4 na palapag ay eksklusibong pag-aari ng isang tao. Kahit wala sila at walang tao ang kwarto, walang papasok sa kanila. Sa makatuwid, nang suriin ni Linfang ang ika-4 na palapag, nakakagulat na nakita niyang may 2 cultivation room na walang laman. Walang nagsasanay sa loob nila. Ang nakakapagtaka pa ay hindi minto. Ang mga taong dumaraan at nagpatuloy sa paglalakad. Sa gitna ng 2 silid na ito ay isang tapyas na bato na may salitang ipinagbabawal. Katabi niya na isang pangalan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 169, sino ang pumapatay? Bawal. Binabasa ni Linfang ang mga salitang nakasulat sa bato na nagpangiti sa kanya nang walang pakialam. Ang cultivation tower ay isa sa mga resources na ibinigay ng Celestial Academy, nandoon ito para lahat ng estudyante nito ay makinabang dito. Ang malalakas na estudyante ay maaaring pumunta sa mga cultivation room sa ibabang palapag at magkaroon ng prioridad kaysa sa ibang tao. Ngunit ang pagpigil sa ibang tao sa pagpasok sa isang cultivation room habang wala roon ay masyadong pinalabis. Mapipigilan ba nila ang ibang mga mag-aaral na ma-access ang mga mapagkukunan ng akademya kapag hindi nila ito ginagamit? Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at sa isang pitik ng kanyang palso, binura ng kanyang chi ang pangalan. Sa bato, hindi man lang niya tiningnan ang pangalan na nakasulat sa tabi ng Forbidden. Kung sino man yan, ang taong nag-aakalang pag-aari nila ang silid ay hindi mahalaga. Hindi ginagamit ang silid na iyon ang pangunahing bagay. Inilabas ni Linfang ang kanyang mga purity stone at inilagay ang mga ito sa loob ng butas para buhayin ang silid. Sa sandaling iyon, may liwanag na lumitaw mula sa loob ng silid. Bumukas ang pinto ng cultivation room habang naglalabas ng malakas na ingay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang makapal na dalisay na chi na naging dahilan para maging masaya at komportable si Linfang. Huminga siya ng malalim. Sa sandaling lilipat na si Linfang sa loob ng cultivation room, may sumigaw. Tumigil ka. Nang marinig ni Linfang ang sigaw na iyon, huminto siya at lumingon. Nakita niya ang isang magandang babae na naglalakad palapit sa kanya. Nakapagtataka, ito ay isang babae. Naka-reveal ang damit niya at napaka-seductive. Napakabalingkinitan niya at umiindayog ang bewang niya sa bawat hakbang niya. Bawat hakbang niya ay nagmumukhang demonyo ang buong katawan niya. Ang kanyang paraan ng paglalakad ay mukhang parehong malambot at makinis.
Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lin Fang. Kung tungkol sa babaeng iyon, ang kanyang kagandahan ay hindi katumbas ng kay Liu Fei. Kahit na ang kanyang katawan ay halos katulad ni Liu Fei, ito ay higit na kaakit-akit kaysa sa katawan ni Liu Fei. Habang naglalakad ay tuwid ang likod niya at itinulak pasulong ang dibdib. Napakalandi niyang tingnan at balingkinitan ang bewang. Ang kanyang mga bisig ay komportableng nakatiklop sa ilalim ng kanyang dibdib. Madali niyang mapaso ang karamihan sa mga tao sa maalay na pagnanasa. Mula sa harapan, nakikita pa ni Lin Fang ang kanyang cleavage na nakausli sa kanyang damit. Napakalaki ng kanyang snowy white na dibdib. Siya ay tumingin napakaakit. Mukha lang siyang perpekto. Kung ang babaeng iyon ay naging isang modelo sa nakaraang mundo, siya ay magiging sikat sa buong mundo. Tihim na kinakausap ni Lin Fang ang kanyang sarili. Biglang nakontrol ni Lin Fang at pinabagal muli ang kanyang tibok ng puso. Ang kanyang determinasyon at paghahangad bilang isang magsasaka ay napakalakas. Mas makokontrol niya ang lahat ng kanyang paggana sa katawan kaysa sa mga ordinaryong tao. Hindi mo ba nakita ang nakasulat sa pintuan? Akin ang kwartong ito. May magaan ng ngiti sa mukha ng dalaga, ngunit baka sa kanyang mga mata ang lamig. Siya ay talagang mukhang hindi mapakali na mayabang. Wala talaga akong nakita. Si Lin Fang ay nagsasalita sa malamig at hiwalay na tono. Ilang hakbang ang ginawa ng dalaga at tiningnan ang bato sa pagitan ng mga silid. Sa katunayan, hindi na makita ang pangalan niya at ang mga salitang forbidden, na wala na. May ganap na nag-burr sa kanila. Ginawa mo ba iyon? Nakakunot ang noo ng dalaga habang tinatanong iyon. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Fang ang malamig na chi na kanyang pinakawalan. Dahil maaari kang magukit ng mga bagay sa bato, bakit hindi maaaring burahin ng isang tao ang mga bagay mula dito? Walang pakialam na sagot ni Lin Fang nang hindi hayagang inamin na siya ang may kasalanan. Nakatingin siya kay Lin Fang at bigla, isang nakakaakit na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata na ikinagulat ni Lin Fang. Kaagad pagkatapos, naglakad ang dalaga patungo sa isa pang cultivation room at biglang sinuntok ang pinto nito na nagbuga ng malakas na ingay. Ha? Mukhang nagulat si Lin Fang. Ano ang ginagawa ng babaeng iyon? Bakit niya inaatake ang pinto ng cultivation room ng ibang tao? Ang higit na ikinagulat ni Lin Fang ay hindi siya tumigil sa pagpindot sa pinto. Lumipat siya patungo sa isa pang pinto, pagkatapos ay sinuntok niya ang isa pang batong pinto na naging dahilan ng bahagyang pagyanig nito. Kumalat ang malalakas na ingay sa hangin. Bahagyang bumukas ang isang pinto. Isang malamig at hiwalay na boses ang kumalat sa kapaligiran. Isang napakalamig na ki ang lumabas sa silid. Sino ito? Kaagad pagkatapos, lumabas ang dalawang tao sa kani-kanilang cultivation room. Natigilan sila nang makita ang nakakaakit na batang babae na naghihintay sa kanila. Sa kaibuturan ng kanilang puso, inis sila ngunit nawala ang malamig na ekspresyon sa kanilang mukha. Na may malaking ngiti sa kanilang mukha, sinabi nila, Zhao Zhao, ano ang problema? Suning, may nambubuli sa akin. Ang babaeng iyon ay nagsisikap na magmukhang kaibig-ibig upang mamanipulan niya ang dalawang binata. Nakahawak siya sa braso ng isang batang lalaki habang ang kanyang malaking dibdib ay dahan-dahang nakadikit sa iba pang katawan na naging dahilan para maging frozen ang tinatawag na Zuni. Siya pagkatapos ay nagsimulang tumingin sa kanyang katawan na tila isang baliw. Mataas ang kanilang paghahangad at determinasyon sa landas ng paglilinang at madali nilang napigilan ang kanilang sarili na mawalan ng pag-iisip dahil sa kagandahan ng isang babae. Pareho silang hindi mawawala sa kanyang kagandahan. Gayunpaman, minsan, gusto nilang tamasahin ang mga kasiyahang laman. Mga taong lantarang tatanggi sa mga ganitong bagay ay bihira. Lalo na sa Celestial Academy, sinabing walang sino man ang nag-enjoy na kasama ang nakakaakit na kagandahang ito. Si Yu Zhao ay isang magandang babae. Ang isa pang binata, nang makita niyang idiniin ni Yu Zhao ang kanyang mga susukay Zuning, ay mukhang labis na nagseselos. Napalunok siya na Yu Zhao sa maalay na pagnanasa. Sa kasamaang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na makasama siya. Sa Celestial Academy, magiging sikat na sikat ang taong nakapagpalipis ng isang gabi sa kama. Ketcheng, nakakagulat na ginagamit ng taong iyon ng aking cultivation room. Tinanggal niya pa ang pangalan ko. Dito, banibuli niya ang isang mahinang batang babae tulad ko. Tumayo si Yu Zhao kay Zuning at pagkatapos ay napakalapit kay Ketcheng. Hinawakan niya ang kamay ni Ketcheng at niyakap ito ng mahigpit. Ang bisig ni Ketcheng ay nakadikit sa kanyang buong voluptuous na katawan. May impresyon si Ketcheng na siya ay sumasabog sa pagnanasa. Kalmadong nakatayo pa rin si Lin Fang sa kanyang orihinal na lugar habang pinapanood ang eksenang ito. Ginamit ng babaeng iyon ang kanyang katawan bilang sandata. Nagawa niyang pukawin pareho sina Zuning at Ketcheng. Pareho silang nakatitig kay Lin Fang na naghahanda para ipaglaban si Yu Zhao. Ang pagsisikap na gamitin ang cultivation room ni Zhao Zhao ay isang walang ingat na pagkilos sa iyong bahagi. Sabi ni Zuning sa malakas na boses habang malamig na nakatitig kay Lin Fang. Hehe, hayop na walang pinag-aralan. Hindi mo ba naiintindihan ang rules dito? Sabi ni Ketcheng habang nakangiti ng malamig, ayaw magpatalo laban kay Zuning. Reckless. Hayop. Medyo malamig ang ekspresyon ni Lin Fang. Tumingin siya sa dalawang lalaki na may malamig na ngiti. Gusto nilang gamitin si Lin Fang para magpakitang gilas sa harap ng babaeng ito. Kumadjidjak si Yu Zhao at binitawan ang braso ni Ketcheng. Pagkatapos ay sinabi niya habang nakangiti. Tibler ako ngayong gabi, hindi ko alam kung sino man sa inyo ang interesadong samahan ako sa aking silid, kaya mayroon akong kausap. Si Zuning at Ketcheng ay natigilan at nagkatinginan sa isa't isa. Isang ngiti ang lumitaw sa kanilang mga mukha. Kahit na sinabi niya na ito ay kakausapin lamang sa kanila, ito ay isang napakagandang simula, maaari pa silang magkaroon ng pagkakataon na tamasahin ang mga kasiyahan sa laman.
Mauuna ka ba o dapat ako? Tanong ni Zuning kay Keqing. Siyempre, sabay tayo. Sabi ni Keqing na may malamig na ngiti sa labi. Kung sinabi niyang gusto niyang mauna, paano tatanggapin ni Zuning? Iyon ang eksaktong naisip ko, sabi ni Zuning habang malamig na nakangiti at sinabing. Well, tingnan natin kung sino ang unang makakapatay sa kanya. Paano iyon tunog? Sige, ang unang pumatay sa kanya ang mananalo. Sabi ni Keqing habang mango. Kaagad pagkatapos, ang dalawang estudyante ay tumingin kay Linfang na may malinaw na layuning pumatay at pagkatapos ay mabilis na sumugod sa kanya. Ika-6 na Ling Chi layer. Ang dalawang lalaking ito ay naglalabas ng malamig na chi at force sa kapaligiran upang matukoy ni Linfang ang kanilang lakas. Nakapasok na sila sa ika-6 na layer ng Ling Chi ngunit mas mahina pa rin sila kaysa sa Badaw o Heimo. Marami pa silang dapat matutunan tungkol sa cultivation. Boom! Isang nakakatakot na enerhiya ang sumalakay sa kapaligiran. Ang mga silhouette ni Zuning at Keqing ay gumagalaw sa hindi kapani-paniwalang bilis. Umalis ka sa daan ko. Biglang sumigaw ang isang boses na ikinagulat ni Linfang. Si Zuning, na nagsimulang lumipat patungo kay Linfang kasabay ni Keqing, ay biglang sumuntok, hindi kay Linfang, kundi kay Keqing. Alam kong may gagawin ka ng ganito maya-maya. Sabi ni Keqing habang inaatake din si Zuning. Sa sandaling. Iyon, isang napakalakas na hangin ang lumitaw na naghihiwalay sa dalawang katawan mula sa isa't isang ngunit kaagad pagkatapos, nagsimula silang gumalaw ng balikat sa balikat patungo kay Linfang. Gayunpaman, pareho silang nanatiling lubos na mapagbantay sa isa pa. Si Linfang ay kalmadong nakatayo doon na nakatingin sa dalawang estudyante na sabay na umaatake sa kanya. Ang ekspresyon sa mga mata ni Linfang ay malinaw na nagpakita na nakita niyang katawa-tawa ang eksena ito. Magkaaway sila at nag-aaway at kasabay nito ay nagsanib puwersa din sila para salakayin si Linfang. Dalawang mabagyong alon ng enerhiya ang nag-vibrate sa hangin, muling nagkatinginan sina Zuning at Keqing at kaagad pagkatapos nilang pareho na sumuntok kay Linfang. Biglang, isang puwersang tumusok patungo kay Linfang ng buong bilis. Si Zuning na nasa kanang bahagi ay may nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang kaliwang kamay na nakalabas ay umatake kay Keqing. Pareho nilang ginagamit ang kanilang kanang kamay para salakayin si Linfang. Sa sandaling iyon, nasa kaliwa ni Zuning si Keqing. Kung gusto ni Keqing na atakihin si Linfang, kailangan niyang iwasan ang strike mula kay Zuning. Napaungon at nanginginig si Keqing. Mas lalo niyang binilisan ang kanyang bilis para makaiwas sa atake ni Zuning at sumugod pa sulong. Akin ang buhay niya, sabi ni Keqing na may nakakatakot na ngiti sa mukha. Ang palad ng kanyang kamay ay malapit nang maabot si Linfang ngunit sa sandaling iyon, isang malawak na puwersa ng espada ang biglang sumambulat habang naglalabas ng sipot. Ito ay lubhang matalim at nagbigay ng impresyon ng kamatayan. Nakakakilabot. Dahil sa puwersa ng espada na iyon, ang katawan ni Keqing ay nagyelo sa takot. Isang kislap ng liwanag ang biglang lumitaw sa hangin. Sa maliwanag na nagniningning na liwanag na iyon, isang makapal at kulay abong nakamamatay na chi ang lumulutang. Mukhang hindi ito maganda. Sabi ni Keqing na biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha. Paano ito naging posible? Kilala niya ang lahat ng malalakas na estudyanteng militar. Ngunit hindi pa niya nakita si Linfang. Paano magiging napakalakas ni Linfang? At saka, paano niya makokontrol ang napakalakas na puwersa ng espada? Si Zuning ay isang hakbang sa likod ni Keqing at ang kanyang ekspresyon ay nagbago din ng husto. Bigla siyang tumigil sa paggalaw at nanlamig sa kinatatayuan. Malakas ang binatang iyon. Nararamdaman niya ang nakakatakot na kapangyarihan ng maliwanag at maningning na iyon. Umalis. Iyon lang ang naisip ni Keqing sa sandaling iyon. Ayaw niyang atakihin si Linfang. Binaba niya ang tingin kay Linfang, inatake niya siya ng mag-isa dahil gusto niyang iwasan ang pag-atake ni Zuning. Hindi pa siya nabigyan ng oras para mag-isip, nang huminto siya at gusto nang umatras, naabot na sa kanya ang maliwanag at maningning na kinang ng espada. Napabuntong hininga si Keqing sa pagtataka. Nagsisi siya na siya ang nagkusa na atakihin si Linfang ng mag-isa. Mataman niyang tinitingnan ang maningning na espada na sa wakas ay nakarating sa kanya. Kaagad pagkatapos, ang kanyang ulo ay wala ng katawan na matatawag na sarili nito. Boom! 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 Maririnig ang tibok ng puso ni Zuning at Yu Zhao, umalangongo sa kapaligiran. Panay ang titig nila sa bangkay ni Keqing sa lupa at nanginginig sa takot. Ang pagpugot sa ulo ni Keqing ng walang dalawang isip ay nagturo sa kanila ng magandang aral. Isang aral na, kailangang bayaran ng dugo. Pinatay mo si Keqing sa loob ng cultivation tower. Sabi ni Zuning habang nakatitig kay Linfang. Tumingin si Linfang kay Zuning na parang nagbibiro. Noong gusto nila siyang patayin, wala silang pakialam na nasa loob sila ng cultivation tower pero nang malaman nilang mas malakas siya sa kanila, agad nilang naalala ang rules, parang may selective memory sila pagdating sa kanila. Pagpatay ng tao, hindi ko lang siya pinatay kundi papatayin din kita. Malamig na umagos mula sa kanyang bibig ang mga salita ni Linfang. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Zuning na ang puso ay nagsimulang marahas na tumibok. Ang walang kapantay ng martial god, unang yugto. Kabanata 170, Sword Awakening. Si Yu Zhao ay nakatitig kay Linfang. Nawala ang nakakapangilabot niyang tingin. Ngayon ay mukha na lamang siyang takot na batang babae. Ilang sandali bago, ang chi na pinakawalan ni Linfang ay nasa ika-5 Ling Chi layer lamang, ngunit alam niya kung paano kontrolin ang puwersa ng espada hanggang sa perpekto. Napatay niya si Keqing dahil minamaliit siya ni Keqing. Hindi niya talaga pinansin ang kanyang kalaban. Gayunpaman, hindi may kakaila na si Linfang ay napakalakas kahit nawala ang katotohanan ito.
Sa katunayan, ang kanyang lakas ay sapat na upang banta ang ilang mga magsasaka sa ika-6 na layer ng Ling Chi. Kumunat ang noo ni Yu Zhao. Hindi pa rin niya nakita si Lin Feng, kaya naman hinamak niya si Lin Feng sa pagtanggal ng kanyang pangalan, ngunit dahil sa kanyang kapabayaan, nawalan ng buhay si Keqing. Kumajijak si Yu Zhao at sinabing, Suning, napakawalang kwenta ni Keqing. Pinamaliit niya ang kanyang kalaban. Kahit na alam ng taong iyon kung paano kontrolin ang mga puwersa, tiyak na kayang talunin siya ng isang cultivator sa ika-6 na layer ng Ling Chi, sabi ni Yu Zhao na may maamong ngiti sa kanyang mukha. Una niyang sinabi sa kanya na walang silbi si Keqing at minamaliit niya ang kalaban, ngunit pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang isang cultivator sa ika-6 na layer ng Ling Chi ay tiyak na matatalo si Lin Feng. Dahil ang isa ay napatay na, ito ay kakaibang loika. Kumunat ang noo ni Zuning. Kahit alam niyang sinusubukan siya ni Yu Zhao na lumaban, naisip din niya na totoo ang sinabi nito. Matatalo kaya siya ng isang cultivator sa ika-5 Ling Chi layer dahil alam niya kung paano kontrolin ang mga puwersa. Si Zuning ay mukhang walang katiyakan sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay nawala ang takot sa kanyang puso. Napakurap siya at agad na naging handa sa pakikipaglaban muli. Zuning, baka natakot ka dahil namatay si Keqing. Kakaiba ang boses ni Yu Zhao. Natigilan si Zunin. Nagngangalit siya at habang nakatingin kay Lin Feng, sinabi niya, paano ako matatakot? Siya ay isang brat lamang sa ika-5 Ling Chi layer, iyon lang. Malamig na ngumiti si Lin Feng at pabirong sinabi, bakit nakatayo ka pa rin doon? Si Zuning ay natulala sa kumpiyansa at lamig ni Lin Feng. Isang pangit na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Nagsimulang bumilis ang tibok ng niya. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang pares ng mga mata sa likod ni Zuning. Sila ay umaaligid sa hangin at parang mga mata ng agila. Sila ay tumingin lubhang matalim at mabangis. Mula sa sandaling lumitaw ang pares ng mga mata, naging kakaiba at masama rin ang ekspresyon ni Zuning. Ito ang kanyang espiritu. Si Lin Feng ay namangha. Ang lumulutang sa likod ni Zuning ay halatang isa espiritu. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Lin Feng ay hindi pa siya nakakita ng ganoong espiritu. Nagulat si Lin Feng, ngunit alam niya na ang kontinente ng Siyam na Ulap ay malawak. Hindi lang alam ni Lin Feng kung hanggang saan. Ang bansa ng Zuyu ay isa lamang sa mga bansa sa kontinente. Mayroong, sa kabuuan, 4 na imperyo at 9 na bansa. Ito ay ang Zuyu country lamang, isang ordinaryong bansa. Ang bilang ng mga espiritu na hindi niya nakita ay halos walang katapusan. Dumadagandong nakulog. Bahagyang nag-vibrate ang espada ni Lin Feng at tumulak siya pasulong. Kumakalat ang malalakas na dagandong sa kapaligiran sa kanyang pag-atake. Ang dalawang kakaibang mata ni Zuning ay nakatitig kay Lin Feng. Nakapagtataka, nanatili siyang hindi gumagalaw at naghihintay kay Lin Feng na gumawa ng unang hakbang. Bahagya lang siyang lumingon at umiwas sa pag-atake ni Lin Feng nang may matinding katumpakan. Sabay taas ng kamay ni Zuning. Itinulak niya ang kanyang kamay pasulong, na nagbigay ng katulad na pakiramdam sa espiritu. Naglalabas ito ng matinding ningning habang diretso itong gumagalaw patungo sa mga mata ni Lin Feng. Isa itong tunay na malademonyong pag-atake. Ang mahabang espada ni Lin Feng ay gumawa ng hagong na tunog habang umiikot ito sa hangin upang harangan ang pag-atake. Pasimple, lumipat ang katawan ni Zuning sa ibang anggulo habang ang kanyang kamay ay nagmamadali pa rin patungo kay Lin Feng mata. Bahagyang yumuko si Lin Feng at tumalon pabalik gamit ang kanyang Moonlight Feather Agility. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, sinimulan niya ang kanyang susunod na pag-atake. Nagsimulang kuminang ang kanyang espada habang ito ay kumikilos ng kasing bilis ng kulog patungo kay Zuning. Ang iyong espada ay malamang na nagnanais na ito ay nakatagpo ng isa pang kalaban at hindi ako. Sabi ni Zuning sa malamig na tono. Bahagyang gumalaw ang kanyang katawan, at iniwasan niyang muli ang pag-atake ni Lin Feng. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay napakalapit. Isang mata na mas malapit at si Zuning ay natamaan na sana ng espada ni Lin Feng. Mahuhulaan ng dalawang mata na iyon ang aking mga kilos mula sa aking mga galaw at tulungan siyang makaiwas sa aking mga pag-atake. Ang aking celestial spirit ay nagbibigay sa akin ng katulad na kakayahan upang makita ang mga bagay na parabang sila ay nasa slow motion. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang espada at nagsimulang mag-isip. Ang kanyang enerhiya ay unti-unting lumalamig. Mukha siyang walang ekspresyon. Biglang naging itim ang mga mata niya. Nang mapansin niya ang mga pagbabago sa katawan ni Lin Feng, sumimangot si Zuni. Biglang nagbago ang chi ni Lin Feng. Si Lin Feng ay mukhang ganap na walang emosyon. Dahil sa pagbabagong ito, mas bumilis ang tibok ng puso ni Zuni. Kung kakaiba at masama ang mga mata ni Zuning, ang mga mata ni Lin Feng, sa sandaling iyon, ay mga bangungot. Sila ay malamig, walang ekspresyon at hindi man lang mukhang bagay na dapat pag-aari ng isang tao. Sabi mo gusto ng espada ko na makatagpo ito ng isa pang kalaban. Sabi ni Lin Feng na may malalim na tono. Isang matinding lamig ang biglang gumalaw patungo sa katawan ni Zuni. Ang puwersa ng espada ay lalong tumatalas at tumatalas. Naglalaman din ito ng nakamamatay na chi, nakakamatay na espada. Sabi ni Lin Feng habang binubunot ang kanyang espada, na tila isang ilusyon, habang inihagis niya ang kanyang sarili patungo kay Zuni. Napaungol si Zuning at pagkatapos ay lumabas ang isang mabilis at mabangis na chi mula sa kanyang kakaiba at masamang mga. Bahagyang kumurap ang kanyang katawan at nakaiwas sa atake ng espada. Fatal Sword. Si Lin Feng ay mukhang walang ekspresyon. Ang kanyang espada ay muling gumalaw sa hangin. Siya ngayon ay naglalabas ng isang nakamamatay na chi. Pinalibutan din ng nakamamatay na chi ang katawan ni Zuning, na nagparamdam sa kanya na parang na-freeze. Siya, kahit na siya ay nasa ika-6 na layer ng Ling Chi, hindi siya nang ahas na lumapit sa espada ni Lin Feng.
Ang mga master espada na marunong gumamit ng puwersa ng espada ay napakalakas. Nag-transform ang kanyang katawan sa isang ilusyon. Ang nakamamatay na espada ni Lin Fang ay gumalaw ng mas mabilis, na bumubuo ng isang hugis arco na tilapon sa hangin. Malinaw pa rin niya itong nakikita at iniiwasan ng may katumpakan. Sa sandaling iyon, nakatitig si Lin Fang kay Zuning. Sa pamamagitan ng kanyang mga mata, si Zuning ay gumagalaw ng napakabagal, kaya nakikita ni Lin Fang ang lahat ng napakalinaw at malinaw. Nakikita ni Lin Fang si Zuning, tulad ng nakita ni Zuning ang espada ni Lin Fang. Ang espada ni Lin Fang ay patuloy na gumagalaw sa hangin. Ang kanyang espada ay walang tigil na gumagalaw sa kinaroroonan ni Zuning. Patuloy niyang binabago ang trajectory ng kanyang espada, kaya napaatras si Zuning. Habang nakatingin sa espada, patuloy na umuurong si Zuning. Isang malamig na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Lin Fang. Pagkatapos ay sinabi niya sa mahinang boses. Ito na ang wakas. Napakalma at walang emosyon ang kanyang tunog. Puno rin ng kumpiyansa ang kanyang mga salita. Ang lahat ng ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Zuning. Kaagad pagkatapos, nagkaroon siya ng impresyon na ang puwersa ng espada ay ganap na naglaho at ang kawalan ay pinalitan ang lahat sa paligid niya. Hindi na malamig at wala na ring talas. Mayroon lamang isang espada, isang hindi kapanipaniwalang ordinaryong espada na gumagalaw patungo sa kanya. Nakatitig si Zuning sa espadang iyon, at hindi siya kumbinsido. Nagtataka siyang makita kung paano matatapos ng pag-ataking iyon ang labanan. Bahagyang gumalaw si Zuning pakaliwa at pagkatapos ay lumiit ang kanyang mga balintataw. Nakatutok pa rin ang espada sa kanyang dibdib. Ang kanyang masama at kakaibang mga mata ay nagbuga ng matalim na liwanag. Muling kamandat ang katawan ni Zuning. Nakatitig siya sa simpleng espadang iyon. Ang ikinagulat niya ay ang espada ni Lin Fang ay tila isang ahas na sumusunod sa kanya saan man siya lumipat. Walang ganap na paglihis at patuloy itong gumagalaw patungo sa kanyang puso. At saka, ang ikinatakot ni Zuning ay ang espada ay palapit ng palapit. Paano ito posible? Hindi ko maaaring makaligtaan ang kanyang mga law. Mayroon akong espiritu ng mata ng agila. Tumibok ang puso ni Zuning. Bigla niyang napagtanto na ang simpleng mukhang espada na iyon ay talagang nakamamatay at nakamamatay na espada gaya ng dati. Habang papalapit ang espada, mas gustong tumakas ni Zuning. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang espiritu ay handang tumakas, ngunit hindi kaya ng kanyang laman. Dahil hindi siya makaiwas, itinaas niya ang dalawang kamay para hamarang. Isang mabilis at mabangis na enerhiya ang lumitaw sa kapaligiran na nagpapahina sa puso ni Zuning. Halata sa kanyang mukha na sa wakas ay nawalan na siya ng pag-asa. Ang enerhiyang iyon ay mas malakas kaysa sa walang katapusang puwersa na pinakawalan ni Lin Fang kanina. Ang ordinaryong espadang iyon ay talagang isang pag-atake ng enerhiya. Nakatingin din si Lin Fang sa kanyang espada habang kinakain nito ang enerhiya sa paligid nito. Ito ay mukhang puwersa, ngunit ang lahat ng enerhiya sa loob ng kapaligiran ang nagpapataas ng lakas ng pag-atake. Ang mga pag-atake ng enerhiya ay pinaghalong lahat ng chi at force na naruroon. Ito ay mislan at banayad. Ang pag-ataking ito ay naglalaman ng perpektong kombinasyon ng lahat ng enerhiya ng espada. Sa bawat oras, ang pag-atake ay mukhang simple ngunit napakalakas. Iyon ang magic ng isang tunay na pag-atake ng enerhiya. Bumalik sa normal ang mga mata ni Lin Fang, at hindi na siya mukhang walang ekspresyon. Sa halip, may ngiti sa labi niya. Ang pagsasanib ng enerhiya na kinakailangan para sa mga pag-atake ng enerhiya ay katulad ng paggamit ng puwersa. Ito ay lamang ang susunod na antas sa itaas ng mga puwersa. Depende sa kung gaano nagsanay ang isang magsasaka, posible lamang na kontrolin ang mga pag-atake ng enerhiya pagkatapos na makabisado ang isang puwersa hanggang sa pagiging perpekto. Bukod, tulad ng para sa mga puwersa, mayroong iba't ibang antas ng karunungan. Sa sandaling iyon, naabot lamang ni Lin Fang ang unang antas ng karunungan sa kanyang pagsasanib ng enerhiya. Sa sandaling iyon, ang espada ni Lin Fang ay hindi tumagos sa katawan ni Zuning sa isang pambihirang paraan. Marahan itong tumusok sa kanyang dibdib, at sa isang kisap mata, nawasak ang lahat ng kanyang laman loob. Ang mga mata ni Zuning ay blanko na nakatitig kay Lin Fang. Nawala ang masama at kakaibang ekspresyon sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinabi niya ang kanyang huling mga salita. Ako. Nanghihinayang. Kaya. Marami. Nasabi niya lang iyon bago siya namatay. Si Lin Fang ay mukhang walang ekspresyon. Walang buhay na bumagsak ang katawan ni Zuning sa sahig na may dugong umaagos mula sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay ibinaling ni Lin Fang ang kanyang atensyon kay Yu Zhao na nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugot.